Hello mga mareng! Another day, another kuskus na naman ang maring nyo. Eto na naman ang ganap ko para kumita ng dollar dito sa abroad. Sa mga hindi nakakaalam, ako po ay isang caretaker, hindi po ako anak ni Donya. Pero kapag day off ko, feeling madam-madam ang mareng. Yung tagapagmana ba, ganun. Charot lang! So ngayong araw nga, andito ako ngayon sa third floor. Naglilinis ako dito sa bahay ng anak ng amo ko. Bago umalis ang anak ng amo ko, inutos niya sa akin itong blanket niya na ipaaraw ka daw dito sa labas. Gamitin ko daw itong kabayo ng plancha, dito ka daw isampay. Pero dahil madiskarte ang marenyo, itinali ko para hindi lumipad. Dahil baka mamaya mapunta to sa kabilang building, mahirap na. Tinanong ko pala yung anak ng amo ko, mareng, kung may nakita pa ba siyang bubuyog sa kwarto niya. At ang sabi niya, may nakita daw siya pero maliit daw. Ang sabi ko naman, baka anak yun. Hindi na ako tinawag mareng kasi maliit lang yun, kaya na niyang huliin yun. Maya-maya ay binalikan ko yung sinampay ko. Tinignan ko mareng, baka mamaya nasa kabilang building na, malakas pa naman ang hangin ngayon. Ayan nga sa lakas ng hangin, bumaliktad na. Buti na lang effective yung pagtali ko mareng kasi hindi agad-agad siya bumibitaw. Sana all, hindi bumibitaw. Tapos na ako naglinis ng CR neto, pero napansin ko itong electric fan niya na medyo marumi na kaya nilinisan ko na. Ito lang yung nilinisan kong electric fan, yung iba sa susunod na lang kasi pagod na ako. Tignan niyo yung tsura ko mareng, pagod na pero maganda pa rin. Charot lang. At ang isa pang bilin ng anak ng amo ko, i-check ko daw tong laman ng ref niya, itapon ko na daw yung mga expired. At ang sabi pa niya, kumuha daw ako dito ng lychee, hati daw kami. Pero hindi ko kukunin yung kalahati mareng, titikman ko lang, ilang piraso lang yung kakainin ko dito. Siguro mga 20 na piraso lang, ganon. Uy, sobra yata sa kalahati yun mareng. Kunti lang yung kinuha ko mareng, kahit na sinabi niyang hati kami. Kasi baka mahal to, nakakahiya mareng. Dito ko na rin kinain kasi nagugutom na ako. Parang merienda ko na to. Anong oras na? Hindi pa ako kumakain. Ginamitan ko ng hagdan tong ref niya mareng para makita ko yung mga expired sa may bandang taas. Alam niyo naman mareng, apakatangkad ko. Unang kuha ko mareng, expired agad. Makakarami yata ako na expired dito mareng At ganito nga karami yung nakita kong expired. Yung iba dito ilang taon nang expired. At itong isa, ang sabi ng anak ng amo ko, itapon ko yung laman pero yung garapon hugasan ko daw at ibigay ko daw sa kanya. Tignan nyo mareng, isang taon nang expired. Kukunti lang nabawas. Diba sayang? Bali ibinaba ko na dito sa basement dahil hugasan ko muna to isa-isa. Hindi ito pwedeng itapon ng may laman. Kailangan malinis. So ayan, tapos ko nang nilinisan at yung laman nun ay eto, pinagalo-halo ko na. Hindi pa nga ako nakakapagpahinga at hindi pa ako kumakain ng lunch. Eto, lilinisan ko na muna yung kwarto ng amo ko dahil gising na. At habang naglilinis ako maring, naalala ko yung sinampay kong blanket sa third floor. Chinek ko maring kung andun pa, baka mamaya nasa kalsada na pala. Pagdating ng hapon, aakasin ko na. Habang wala pa yung anak ng amo ko, hindi niya nakita na dito ko sinampay. Pero kahit makita niya, nakatali naman. Safe, hindi lilipa rin. Syempre, ganyan tayong mga Pinoy, maparaan, madiskarte sa trabaho, at magaganda, syempre, ayun.